Magandang araw sa inyo lahat. Ating tatalakayin ang reflektibong sanaysay, isang uri ng pagsulat na nagbibigay daan sa atin upang masuri ang ating mga karanasan at mailahad ang ating mga natutunan. Ating susuriin ang mga katangian nito, ang proseso ng pagsulat at ang kahalagahan nito sa ating buhay. Inaasahan kong sa pagtapos ng ating presentasyon, magkakaroon kayo ng mas malinaw na pag-unawa sa reflektibong sanaysay at ang potensyal nito sa pagpapahayag ng ating mga saloobin at pananaw. Bago natin bigyang definisyon ang reflektibong sanaysay, narito ang mga layunin sa presentasyon na ito. Una, matukoy ang kahulugan ng reflektibong sanaysay. Ikalawa, maisa-isa ang mga katangian ng pagsulat ng reflektibong sanaysay. At pangatlo, malaman ang mga salik, proseso at konsiderasyon sa pagsulat ng reflektibong sanaysay. Ano nga ba ang refleksyon? Ang refleksyon ay isang salitang hiram na mayroong tatlong kahulugan. Una, ang refleksyon ay ang pagtalbog ng isang imahe pabalik sa iyong mata. Ikalawa, maaaring mga hulugan ang refleksyon ng iyong pag-iisip ng malalim at malagom. Pangatlo, ang refleksyon ay maaaring nangangahulugang pag-uulit o pagbabalik tanaw. Nakasaad sa screen, ang salitang refleksyon ay may tatlong magkaibang kahulugan. Depende sa konteksto kung saan ito ginagamit. Una, ang pinakaliteral na kahulugan nito ay ang pagtalbog ng liwanag o imahe mula sa isang ibabaw gaya ng pagmumuni-muni ng isang bagay sa salamin. Pangalawa, maaari na itong tumukoy sa malalim at masusing pag-iisip o pagmumuni-muni sa isang bagay, isang proseso ng pagsusuri sa sarili o sa mga karanasan. Pangatlo, maaaring mga hulugan din ito ng pag-uulit o pagbabalik tanaw sa nakaraan, gaya ng paggunita sa mga alaala o pagsusuri sa mga naganap ng pangyayari. Kaya naman, mahalagang tignan ang konteksto upang maunawaan ang tamang kahulugan ng salitang refleksyon sa isang pangungusap. Ngayon ay ating bigyang definisyon ang reflektibong sanaysay. Ano ang reflektibong sanaysay? Ang reflektibong sanaysay ay opinionado at nagbibigay ng kalayaan sa may akda na isulat ang kanilang opinyon at mga punto tungkol sa isang isyu na nanggagaling sa karanasang personal nilang nakita at natamasa. Ang reflektibong sanaysay ay isang uri ng sulatin kung saan ang manunulat ay nagbabahagi ng kanyang mga personal na karanasan at refleksyon ukol sa isang partikular na paksa o isyu. Hindi ito naglalayon na magbigay ng objektibong impormasyon o argumento, kundi upang ipahayag ang personal na pananaw at damdamin ng manunulat. Ginagamit nito ang mga karanasan bilang batayan upang makalikha ng mas malalim na pag-unawa sa paksa. Ang kalayaan ng manunulat na magpahayag ng kanyang opinyon at pananaw ay isa sa mga pangunahing katangian ng reflektibong sanaysay. Sa madaling salita, ito ay isang paglalakbay sa isipan ng manunulat kung saan niya ibinabahagi ang kanyang mga natutunan at nadarama. Ang karagdagang definisyon ng reflektibong sanaysay ay ang reflektibong sanaysay o reflective essay sa Ingles ay isang uri ng sanaysay na patungkol sa mga issue, opinyon, karanasan o pangyayaring na isusulat na may akda ng komprehensibo kahit na hindi masyadong pinag-aralan ang isang paksa o issue. Ang reflektibong sanaysay o reflective essay sa Ingles ay isang uri ng sanaysay na nakatuon sa mga issue, opinyon at karanasan. Ang manunulat ay may kalayaan na magsulat ng kanyang mga komprehensibong pag-iisip kahit na hindi pa ganoong pinag-aralan ang paksa o issue. Ibig sabihin, hindi kailangan ng malalim na pananaliksik para makapagsulat ng reflektibong sanaysay. Ang focus nito ay sa personal na pag-unawa at pagninilay-nilay ng manunulat sa kanyang mga karanasan at saloobin. Ito ay isang pagpapahayag ng personal na pananaw at refleksyon. Ako si Lalaine Jane Asbuk at ako ang susunod na reporter. So dahil natalakay at naipaliwanag na ni Jillian Carmona ang reflektibong sanaysay, ngayon naman ay ating tatalakayin ang tungkol sa katangian ng reflektibong sanaysay. So una ay ang katangian ng reflektibong sanaysay ay ang paglalahad ng interpretasyon.
dahil ito ay nagbibigay diin sa personal na pananaw ng manunulat ukol sa isang karanasan o paksa, sa pamamagitan ng interpretasyon na ipapahayag ng manunulat ang kanyang mga saloobin, damdamin at mga natutunan mula sa karanasang iyon. So, ang ganitong paglalagay ng sariling pananaw ay nagiging daan upang mas mapalalim ang pag-unawa at makabuo ng makabuluhang koneksyon sa mga ideya o tema na tinalakay. So, ang pangalawa ay ang reflektibong sanaysay ay nagtatalakay ng iba't ibang aspeto ng karanasan dahil layunin nitong suriin at pagnilayan ang mga natutunan at damdamin na dulot ng karanasang iyon. So, sa pamamagitan ng pagsusuri, mas nauunawaan ng manunulat ang kanilang sarili at ang konteksto ng kanilang karanasan. So, halimbawa nito ay kung ang isang estudyante ay sumali sa isang outreach program. So, maaari niyang talakayin ang mga hamon na kanyang hinarap, ang mga bagong kaibigan na nakilala at ang mga aral na natutunan sa pagtulong sa ibang tao. So, sa ganitong paraan, ang reflektibong sanaysay ay nagiging daan upang mas mapalalim ang pag-unawa sa karanasan. So, isa sa katangian ng reflektibong sanaysay ay ang pag-uugnay ng personal ng karanasan sa mga ideya o tema mula sa mga binabasa o napapanood. So, ito ay dahil ang reflektibong sanaysay ay naglalayong ipakita ang epekto ng mga karanasan sa ating pananaw at pag-unawa. So, ang halimbawa naman nito ay kung ang isang tao o estudyante ay nanood ng pelikula. So, sabihin natin na ang kanyang pinanood na pelikula ay ang pelikulang Dead Poets of Society. So, maaari niyang i-reflect ang kanyang sariling karanasan sa pagiging estudyante at kung paano nakakaapekto sa kanyang pananaw sa pagsunod sa mga inaasahan ng lipunan. So, sa ganitong paraan, naipapahayag niya ang kanyang damdamin at natutunan mula sa pelikula sa pamamagitan ng kanyang sariling buhay. So, ang susunod naman ay isa sa katangian ng reflektibong sanaysay ay ang pangangailangan ng sariling perspektibo, opinyon at pananaliksik dahil layunin nitong ipahayag ang natutunan ng manunulat mula sa isang karanasan o paksa. Dahil ang personal na pananaw ay nagbibigay ng lalim at pagkakaunawa sa tema, habang ang pananaliksik ay nagdadala ng kredibilidad at mas malawak na konteksto. So, ang halimbawa nito ay kung ang paksa ay tungkol sa epekto ng online learning sa mga estudyante, ay maaaring ilahad ng manunulat ang kanyang sariling karanasan sa pag-aaral online, sabay ng mga datos mula sa mga pag-aaral na nagpapakita ng mga benepisyo at hamon sa ganitong sistema. So, ang pagsasama ng personal na opinyon at pananaliksik ay nagiging batayan ng mas makabuluhang pagsusuri sa paksa. So, ang susunod naman ay isa sa katangian ng reflektibong sanaysay ay ang pagkakaroon ng kaugnayan sa sariling pananaw at damdamin dahil layunin nitong ipakita ang personal na karanasan at pagninilay-nilay ng mga may akda sa isang particular na sitwasyon. So, sa ganitong paraan, mas nagiging makabuluhan na ang sanaysay dahil naglalarawan ito ng tunay na emosyon at pag-unawa. So, halimbawa naman nito ay kung ang isang estudyante ay sumali na naman sa isang outreach program. So, maaari niyang talakayin ang kanyang mga damdamin ng saya at pagkatuto sa pagtulong sa mga nangangailangan. So, sa kanyang reflektibong sanaysay, maaari niyang ipahayag kung paano nagbago ang kanyang pananaw sa buhay at kung paano ito nakaapekto sa kanyang mga layunin sa hinaharap. So, ang panghuli naman ay isa sa mga katangian ng reflektibong sanaysay ay ang tala ng mga kaalaman at kamalayan hinggil sa isang bagay dahil ito ay nagbibigay diin sa personal na pagninilay-nilay at pag-unawa ng may akda. Pagninilay-nilay at pag-unawa ng may akda sa kanyang karanasan. So, sa ganitong paraan, na ipapahayag ang mga natutunan at epekto ng mga
ng mga ito sa kanyang pananaw. So, ang halimbawa naman nito ay kung ang isang estudyante ay sumulat ng reflektibong sanaysay tungkol sa kanyang karanasan sa volunteering, ay maaari niyang talakayin ang mga natutunan niya tungkol sa kahalagahan ng pagtulong sa kapwa, ang mga pagsubok na kanyang hinarap at kung paano ito nagbukas ng kanyang isipan sa mga suliranin ng lipunan.